Kaya bago natin umpisahan ang misang ito, na inialay na naman natin kay Satur at sa pamilya niya. Ito na ang huling pagtutuyat natin. Dadalhin na sa probinsya si Satur. Paalam na misa ngayong gabing ito. Hilingin na naman natin sa ating Panginoon ang kanyang kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkakamali at pagkakasala sa ating buhay. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gawaan sana tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang lahat ng ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo mga kapatid. Excuse me, boss. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsasampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling ko sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Upo po tayong lahat at pakinggan natin yung mga babasahin. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagbalik sina Pablo at Bernabe sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, hinirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayunin. Ang mga ito'y pinagugilin nila sa Panginoon na kanilang pinanaligan. Tinahamay nila ang Pisidia at nakarating ng Panfilia. Pinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos. At pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawain ng ginanap nila, matapos silang ipagbilin sa pagkakalinga ng Diyos. Pagdating doon, inipon nila ang mga kaanib ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paano binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hente. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at ipos ng habag, panayad magalit. Ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatalo. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay namamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kung dakilang makapangyarihan. Diyos mo at aking hari, pupurihin kitang lagi. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Pagbasa mula sa aklat ng Pakayta. Akong si Juan ay nakakita ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko
ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Bumababang galing sa langit buhat sa Diyos. Gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Makapiling nila ng palagyan ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahiling niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayon, inabago ko ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Bagong utos ani Kristo. Mag-ibigan sana kayong katulad ng pag-ibig ko. Aleluya, aleluya. Ang Panginoon ay laging nasa sa inyo. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Pagkalis ni Judas mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, ngayoy mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak. At gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Mga kaibigan, mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Napakaganda po ang huling utos ng ating Panginoon